Congressman! Mga gago kayo! Arabin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamo nila suntukan yung Speaker of the House. Dahil si Romualdez, 10 beses ko hinamo na suntukan. Ayaw pumatol, ayaw natanggal. Sa OFW advocates, veterans na rin po. Kung may veterans sa mga sundalo at pulis, may veterano din po kaming mga nasa sektor ng OFW. Ferdinand de los Reyes po. Kahapon naman po, galing ako sa DMW, may kinulungan tayo, pero hindi ko na ipapayag dito. Ang gusto ko lamang pong malaman, kaya ako talaga porsikidong dumalo sa event na ito, upang questionin ang legality na ginawa ng mga congressman na pumoto na masuspinde ang isang magiting at mga bayan at mga tao na batang-batang congressman Kiko Barsaga. Siya po ay sinuspinde ng 60 days suspension ng kanyang mga kapwa kongresista. Ang tanong ko, ito ba talaga ay nakaviolate sa Code of Ethics? Dahil kung sa Code of Ethics wala po akong nakikita na unethical sa pagsasabi ng katotohanan at pagpapayag ng sobrang kuragatan sa gobyernong ito. Asa ng ethical manner doon para isuspinde ang isang tao na nagpapahayag lamang ng kanyang pagmamalasakit sa kanyang inang bayan? Dahil ito po ay hindi na usapin ng politika. Ito po ay usapin na ng ating bayan at mamamayan. Usapin na po ito ng next generation ng ating mga anak at salim-lahi pa. Masyado na pong namumulitika ang gobyernong ito. Napapabayaan na ang tunay na problema ng ating bansa. Kaya kayo mga congressman na mga super buwabay at buhaya at baboy sa kapal ng balat, nasaan ang inyong puso para sabihin yung unethical ang ginawa ni Congressman Kiko Barsaga? Nasaan? Yan po ba ay meron kayong katibayan? Maipapakita nyo ba sa atin na naghahalal sa inyo ang katibayan na yan ay against sa ethical standard o ethical manner? Meron pa kayong circular memorandum na magpapakita sa amin na legal at pagsuspindi nyo kay Congressman Kiko Barsaga na nagsasabi lamang ng totoo at ng pamalasakit sa ating inang bayan? Bakit hindi na suspindihin ang mga isinuwalat nila Diskayna, nila Sargent? Bakit hindi yung mga yon na na-involve sa korupsyon, na-involve sa ghost project ng flood control, na kung tutusin ang sinasabi ninyo na crimes against humanity ang ginawa ng Pangulong Duterte? No! Big no! Ang crimes against humanity ay ang mga namatay, sobrang namatay dahil sa kapabayaan ninyo. Dahil ang pondo ng bayan ay kinuragot nyo at hindi napunta sa tamang proyekto, kaya lumaganap ang pagbaha. Buong Pilipinas na ay apektado ng baha. Yan po ang crimes against humanity. Hindi po ang ginawa ng Pangulong Duterte. At hindi rin po against sa ethical ang ginawa ni Congressman Kiko Barsaga. Sana naman kayong mga congressman, mga senator, kayo ay nanalgad, hindi para magpayaman lamang, kundi pagyabanin nyo ang buong Pilipinas, hindi ang mga pamilya nyo lamang. Nakakapanggigil kayo mga congressman, senator. Binigyan kayo ng pagkakataon na maluklok dyan upang paglingkuran ang bansang Pilipinas. Subalit ano itong aming natuklasan? Mali-balit ang mga pera. Sa buong building nakalagay ang pera. Ano ibig sabihin yan? Mga tuwapang kayo, mga wala kayong puso, habang ang mga maliliit na mamamayang Pilipino ay umiiyak na walang makain. Kayo naman, andun nag-i-enjoy sa iba't ibang bansa kasama ang inyong mga pamilya. Yan ang unethical manner. Yan ay isa ring crimes against humanity. Dahil lahat ang galan nyo ng pondo ang bayan, kaya maraming nagugutom at walang project na
na ibibigay para pakinabangan ng mga mamamayang Pilipino. Kaya kami rito ngayon ay nagkakaisa upang kayong gisingin. Simulan nyo naman na paguhin ang antas ng pamumuhay ng mga mamamayang Pilipino. Huwag lamang ang inyong mga bulsa at ang inyong mga pamilya. Alam ko, malalakas ang loob nyo na suwayin at gumawa ng hindi tama dahil meron kayong pag-ampil sa tuwing darating ang eleksyon, ang smart magic. Yan ang inyong kagampi at yan ang inyong sinasagdalan. Kaya sobrang kapal ng mga pagmumukha nyo na pagnakawan ang bansang Pilipinas o ang gobyerno. Dahil pagdating ng halalan, money lang yan, mamamagic na naman ang resulta ng halalan. Ganyan kayo kasama, mga congressman na kuragot. Hindi naman kayo lahat ay mga kuragot. Meron dyan ilan na talagang nagsiservisyo at naglilingkod. Subalit, pinagkakaisaan nyo. Isa lang ang prueba at pagsuspindi nyo kay Congressman Kiko Tarsaga ay isang pagsupil sa kanyang karapatan. Sayang, may kakampi na sana ang mga mamamayang Pilipino. Subalit inyong tinatanggalan ng karapatan. Mga congressman, sana naman maisip nyo ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Wala na kayong ginawa kundi puro hearing, puro politika. Wala na kayong inisip na development sa bansang Pilipinas. Hindi nyo na ginawa paunlarin ang bansang Pilipinas. Kawawa ang next generation sa ginagawa nyo. Kaya sana naman, habang hindi pa ulit lahat, gumising na kayo mga congressman na buwaboy. Buwaya sa kapal ng balat. Ito'y lumaman ng pondo ng bayan. Sana maawa kayo sa mga mamamayang Pilipino na sobra na ang kahirapan. Wala man lang kumokontrol sa inyo sa mga presyo ng bilihin. Wala man lang sa inyong kumokontrol sa presyo ng pagtaas ng kuryente, pagtaas ng tubig na bayarin. Wala. Dahil abala kayo sa pagbanat, sa pamumulitika, sa pamilya Duterte. Actually, ang pamilya Duterte ay hindi namumulitika. Response lamang sila sa mga pinaggagawa nyo. Hindi sila namumulitika. Kayo ang tunay na ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Kayo mga congressman, mga politikong kurakot, ang tunay na ugat ng problema ng bansang Pilipinas. Kaya darating ang panahon, abolish the Congress. Sayang ang 250 plus na mga congressman dyan na may mga pondo, may mga sahod. Subalit, kinukunagot nyo ang pondo, hindi nyo binibigay para sa tao. Kaya wala kayong silbi. Tama ang sinabi ng ating kasamahan. Wala kayong silbi. Kaya darating ang panahon, mawawala rin kayo sa pwesto. At ang Congress mismo, pupurahin na yan sa konstitusyon. Maraming salamat po. Okay, maraming salamat po, kapatid na Ferdinand. Bago ko po tatawagin ng isa, may pupunain lang ako. Itong Distrito Action Center ay pera ng taong bayan ng pinagawa dito, kaya may karapatan na gumamit ang sino man dyan. Pero ang ginawa ay sinratuhan ang gate. Tandaan po ninyo, Mayor Joy, pera ng taong bayan yan, kaya karapatan ng taong bayan na gamitin yan. Basta pera ng taong bayan ang ginastos, ay karapatan ng taong bayan na gumastos. Ngayon, pakinggan po natin si retired Colonel Mitran. Okay. Pero sundan ko nga yung sinabi mo, ano? Nakapansin ko, sinara. At mamanis dyan. Tandaan nyo ha, sa panahon ngayon, nagmamanis dyan. Maghaharap rin tayo, magkikita rin tayo. Ang utak ninyo ay pagka-satanas, ano? Hindi nyo pag-aari yan. Mga walang niya kayo. Hindi nyo pag-aari yan. Pag-aari ng taong bayan yan. Pag-aari ng taong bayan. Sino ang pangino to sa ikan? Mga tarantado kayo. Sarado kasi yung CR nila. Ha? Ano yung matanda dyan o bantay? Kita nyo ba? Ngayon, Matatapos rin lang ganyan mga anong tawag doon? Tutulad ko rin ako. Dito na nga lang sa Congress. Masarap pag-usapan ng Congress, ano? Hey! Congressman!
Mga gago kayo! Arapin niyo ako! Pero ngayon, hindi ko hamon nila suntukan yung Speaker of the House. Yan si Romualdez. 10 pesos ko hinamon na suntukan. Ayaw pumatol. Ayaw, natanggal. Di ba natanggal natin? Kailan ba natin natanggal ang Speaker of the House? September 17. Natakot. Ha? Natakot. Nahitakot din pala ang ating congressman, ano? Si Speaker Romualdez. Pero problema lang, naubos niya ng Kabagang Bayan bago umatras. Pero ngayon, yung Speaker of the House ngayon, si Congressman Day. Hello, sir. Saludo ako sa iyo. Wala kang ingay. Salamat, hindi ka maingay. Salamat, sana hindi ka magpadikta. Dapat ikaw ay may tunay na may dignidad, may kredibilidad na gampanan mo ang iyong tungkulin bilang isang tagapagsalita ng Congress. Huwag kayo magpadikta. Tandaan nyo, kapatapos ng panahon ninyo, magkita-kita tayo. Kaya nga sabi ko, sa Philippine National Police at saka sa Armed Forces of the Philippines, magre-retire din kayo. Magre-retire kayo. Sana panindigan nyo, may credibility kayo mga commanders. Mayroon tinatawag na commander's discretion. Ano ba yung commander's discretion? Ibig sabihin, pag alam mong balik, huwag mo sundin. Hindi ka naman papatayin dyan eh. Hindi ka naman tatanggalin eh. Kung hindi transfer ka lang sa hulo. Bakit? Nakakatakot ang hulo? Mas masarap nga sa hulo eh. Tahimik eh. Pag walang karilan. Ano? Tahimik ano? Pero ikaw, Congressman Paulo, Congressman Abalos, kayo ngayon ang hinahamon ko. Anong gusto yung hamon ko? Suntukan? Si Abalos, hindi mo tamatay yata si Abalos eh. Hindi mo kaya yun kasi maubusan ako ng sila. Paulo! Hoy, Paulo! Pinataya mo lang si Congressman Marsaga. Ako ang harapin mo! Tarantado ka! Nasa kapangyarihan lang kayo, ginagamit yung kapangyarihan nyo sa walang kakapuntahan? Ha? Ano na? Okay, matagal kaano sila eh. Okay, sa madaling salita mga congressman, ano? Totoo lang, nakakaya niyo pa ba humarap sa tao? Itanong ko ngayon mga congressman, nakakaya niyo pa bang humarap sa tao na kayo magnanakaw? Anin lang ang congressman na hindi magnanakaw. Pero kahit paano nagdakaw rin yung kanin. Kahit paano, piso-piso, 10 piso, 100, hindi na sinusuli ang choke. Pero ito, billion-billion ng pesos. Yung mga nasi 50 barclays, billion-billion ng pesos ang kanilang budget. Anong klase? Anong nangyayari sa ating bansa? Alam nyo, mga kaibigan, nagiging normal na lang ang nakawan. Alam nyo, sa panahon namin noon, makarinig ka lang ng ninakaw na 50 million. Pagpapinison na kagad, yung 50 million. Ngayon, yung million na ninakaw, ay, boy, no pansin yan. Kahit billion ngayon, hindi na rin pinapansin ang nakaw eh. Dapat trillion ang nakawin nyo. Ha? Para hindi kayo makulong. Tandaan nyo, mga magnanakaw. Huwag kayong magnakaw ng milyon dahil makukulong kayo. Dapat ang nakawin nyo, billion na pesos o trillion. Sigurado ako, hindi kayo makukulong. Tandaan nyo yan. Tingnan mo yung mahuli ng mga engineer. District engineer. Pinagyabang pa, marami na kaming nahuli. Sabi ng lukarit ng taga Malacanang. Alam niyo ba kung sinong lukarit sa Malacanang? Sinong lukarit sa Malacanang? Yes, Ha? Abogado pala ba? Ang tawag doon, lukarit. Hindi sa totoo lang talaga pag pinakinggan mo siya, hindi ka panipaniwala eh. Para siyang nanggagago lang ng tao si Atty. Claire Castro. Ano? Ha? Siya tagapagsalita ng taong bayan, ano?
tagapagsalita ng taong bayan si Claire Castro. Pero ang pinagtatanggol niya, si Pangulong Marcos, parang mali. Parang mali. Dapat tayo ang ipinagtatanggol niya or yung mga problema ng gobyerno, yun sana ang ipapaliwanag sa taong bayan na ito ang nagagawa ng ating Pangulo. Ito yung mga nagawa niya sa lutuhan natin. Ay, nalala ko nga pala, doon ako ay nasa Marcos pa, ha? 2022 to 23, nasa Marcos pa ako noon. Pagpapagod ako sa custom, kasi meron akong kasamahan sa custom. Alam mo, sir, every week, naglulipot ako sa Malacanang. Bakit? Requirements kasi, sir, na isang linggo, naglulipot ako sa Malacanang. At kailangan daw makaproduce kami ng maraming pera para magpapagawa daw ng housing. In every year, 1 million per year na housing ang ipapagawa niya. At kasi nga may pangarap daw ang kanyang anak si Sandro bilang isang vice president. Oy! Blessing, may ulan. So tuloy ko lang, yung 100 million housing, sabi niya, 1 million housing project na every year, yun pala, 6 years na 1 million. So, yan yung panluloko talagang. Klarong-klaro ang panluloko ng ating Pangulo. Pangalawa, yung bigas. 20 pesos ang bigas. Pero yung 20 pesos daw, pagkakabili ka, pag oras mga sakuna, bibili ka 20 pesos. Yun yung mga pangako ng ating Pangulo. Pero bakit ako humiwalay sa Pangulong Marcos? Para sa mga nahihirap dito sa kapaligiran ng Batasan, ano? Ang sabi ng Marcos, kaya ako nandun sa Marcos, at sinabi niya yung nakalagay na tarpaulin doon na pangmad at demokrasi, yun ang gagamitin sana ni Pangulong Marcos na NGO, yun ipapasok ang pera, pagkatapos ipasok ang pera, kami ang magmunod sa mga mahihirap, yung perang sinasabi nila na magkukulit pa nilang pera, ipaninigay sa mahihirap. So, tuwa naman ako dahil bahagi ako na makapagbigay, makatulong sa kapwa ko mahihirap, yung perang Marcos ibabalik sa taong bayan. So, tuwa ako. Problema lang mga kaibigan, after 1 year, nakalimutan ni Pangulong Marcos. Nakalimutan yung perang dapat ipamahagi sa taong bayan. Ayun, itinago may First Lady. Alam niyo po kung sino ang sindikato sa Pilipinas? Si First Lady, Lisa Araneta at ang kanyang body-body, si former Executive Secretary at Chua, sila yung satanas talaga. Si Ferdinand Marcos, wag kasi yun eh. Pinapakukay muna bago, ganito, kailangan natin wala problema, wala yan, okay po yan. Yan po, ubos ang kaban ng bayan. Maraming salamat na ubos ang kaban ng bayan. Okay. So, tayo lang po natin yung ating pagkain. So, para tayo makapagpahinga at kanina pa tayo ng umaga. So, habang tayo natin ang pagkain, in order lang, andyan lang malapit. Babalikan ko ulit yung sinabi ko about Bundlog. Tama. No? Sige. Itirahin ko muna to. Sige. District 2 Action Center. I think ang nagpagawa yata dito, anak ni Senator Rapi Tulfo. No? Kaya pala So, alam nyo na, Kaya pala ngayon is government fund ang ginamit dito. Pero hindi ko alam bakit mula nung dumating tayo. Tayo Isa na mumuno dito, isa lang masabi ko sa iyo. Mag-isip-isip ka, hindi nyo pera yan, pera ng taong bayan, kaya buksan nyo sa publiko. Tamo! Tax namin yan, tax nating lahat. Huwag ninyo ipagkait. Baka darating ang araw, maging private na yan. Yan ang nangyayari sa ating bansa. Unti-unting unaangkin
ng mga hayop na politiko ang mga pasilidad ng gobyerno. Maraming mga hospital na dati ay talagang pampubliko, pero ngayon ay semi-private na kung tawagin. Malaki na ang bayad. Mahina naman ang serbisyo. Kaya sana magising tayo. Mas lalo itong mga kongresista dyan sa loob. Marami pang mga sasakyan, siguro nagnanakaw pa sila. Hindi pa umuwi. Kung alam natin, ito para kay John Vic Remulla, ang tunay na nag-destabilize ng bansa natin at sumisira ng imahe ng bansa natin ay walang iba kung hindi ang mga kongresista at ang nasa loob ng Malacanang. Sila ang tunay na salot sa lipunan ito. Alam niyo po kung bakit ko nasabing dahil sila ang tunay na nagpapahirap sa ating mga ordinaryong Pilipino. Alam niyo po, bago pa natin matanggap ang ating mga sahod, ay ginakaltas na ang buwis na nakawin ng mga putang inang mga kongresistan. At ang ating bansa ay nangungutang bilyon-bilyon, trilyon kada taon para may panakaw lamang sa mga kongresista. Magising naman kayo sa totohanan. Yung ibang mga kasamahan nating mga pulis dyan, hindi lang sila makapagsalita dahil sa tawag ng duty. Pero, correct me if I'm wrong mga sir, yung iba dyan nakasanla pa ang ATM sa AMSLine. Sa AMSLine? Dahil kulang na kulang ang kanilang mga sweldo. Pero ano ang ginagawa ng mga kapulisan natin? Ginagampanan pa rin nila ang kanilang tungkulin na protektahan at ibigay ang kapayapaan na gusto ng mga ordinaryong Pilipino. Pero itong mga kongresista na sapat ang sweldo at sobra-sobra pa ay hindi ay naging kontento sa kanilang sweldo, kundi ang gusto'y limasin ang kaba ng bayan. Hindi tayo papayag na patuloy tayong patatahimikin ng mga kongresistang yan. Hindi tayo papayag na patuloy susupilin ang karapatan nating magpahayag. Malinaw na malinaw po sa Constitution, 1987 Constitution, Article 3, Section 4. No law can restrict the freedom of press and speech. At nakalagay din po doon, we have a right to assemble in petition the corrupt government of the states. Malinaw na malinaw po sa konstitusyon ng ating ginagawa na ipagtanggol ang ating inang bayan. Kaya ang panawagan ko, hindi naman lahat, kundi na mga makikinong mga pulis at ang mga sundalo. Ang panawagan ko, kung hindi ninyo kayang gampanan ang inyong tungkulin na magsilbi sa ordinaryong Pilipino, ang inyong sinumpaang salaysay to serve and protect the ordinary people, to protect the ordinary people, and to preserve the Constitution. Kung hindi nyo kayang gampanan ang inyong tungkulin, bumaba kayo sa inyong mga trabaho at hayaan ninyo ang mga ordinaryong Pilipino ang gagawa ng trabaho ninyo para kayo naman ang mag-rally. Kami ang gagawa ng inyong tungkulin para maranasan ninyo kung gaano makahirap ang mag-rally at ipaglaban ang bayan. Kung hindi ninyo kayang gampanan ang inyong tungkulin, umalis kayo sa inyong mga posisyon at hayaan ninyo kami, mga ordinaryong Pilipino, ang magpalagot sa mga politikong magnanakaw. Kahit kailan ay hindi kami papayag na patuloy ninyo patatahimikin ang boses ng mga ordinaryong Pilipino na lumalaban at kumukontra sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Kaya ngayon po,
Subalit patapos na ang ating programa, magdarating pa. May mga araw pang darating para tayo magsama-sama. Ngayon may umabol pong magsasalita. So, pakinggan po natin. Last speaker po natin. Magandang gabi po muli sa kasama na patuloy na isa sa ganitong panawagan. Lalo na sa isang pagpihing congressman na alam natin sa ating mga sarili na siya ay naghayag ng katotohanan. So sinasabi nila unethical, pero hindi nila sinasabing sinungaling. So, paano masasabi ng ginagawa ko? Diba? So ako po ang isang ilaw ng tahanan. Dati po akong ex-OFW. So, matagal ako naningirahan dito sa bansa natin kasi nakita ko na kaya naman palakihin ang mga anak bilang ilaw ng tahanan. Kaya mas sinabuti ko pang paglingkuran ang mga anak ko dito sa bansa kaysa babalik ulit ako sa ibang bansa para magtrabaho at makatulong sa pamilya. Subalit, bakit ako nandito? Bakit ako nakikisa sa panawagan? Bakit ako bilang ilaw ng tahanan nandito man sa lansangan upang ipanawagan sa mga kongresista na yan na hindi karapat dapat silang umupo sa kanilang posisyon na hindi nila ginampanan ang tungkulin nila na sundin ang naatas ng batas. Wala silang amo, tama, wala silang amo, pero may batas na dapat nila sundin. Hindi nila pwede baliin ang batas at isa walang pahala. Diba? Bilang ilaw ng tahanan sa mga nanay dyan na nakikinig, kasya pa ba ang sweldo na kinakapag namin kabuhitya sa inyong asawa? Hindi na, kapos na? Yan mo na pagdamakit na, hindi na kakayanin magkano ang bigas. Sobrang mahal. Nagpapasalamat ako na may isang congressman na si Kiko Bersada at kung iba bang kasama na kumabambi sa kanya na nakikita ang tama na nagsasalita, naghahagab. Hindi po yan unethical. Yan ang naayon sa freedom of speech. Diba? Kung itong mga congressman naghahayag ng tama para ipaglaban ang tama, mali nila na nakasaad sa batas, hindi nila ginagawa. Anong matutunan ng mga anak? Anong matutunan ng mga aming mga anak? Maliin din ang batas at huwag sumunod sa batas. Ganun ba? Ganun ba katulog? Ganun ba mangyayari? Nababahala ako kasi sa pinto ng mga kabataan na pag-aasa ng bayan. Subalit ang mga nakaupo ngayon sa Kongreso, hindi nakabalanggan sa aking paningin at sa mga kabataan. Nakikita ang mga mali nila. Maging kongresyon kayo! Ano ang sinapayon kong kunin? Susundin nyo ang atas ng batas! Batas ang susundin nyo! Huwag nyo baliin ang batas! Sundin natin ang batas! Para tama ang ginagawa! Wala tayong taong nalalampasan! BBM! Kung tunay kang Pangulo! Kung tunay kang may malasakit sa kapwa! Ang mga proyekto mo, puro ghost project. Pero insertion na naging pagod ng Kongreso. Iilan pa kada ang maging biktima na ng salita na nagiginig dyan? Gusto nyo na naging ghost? Gusto nyo na naging kaluluwa? Pero biktima kayo sa bawat project. Butik yung ninalagan. Na hindi konkreto. Hindi ng bulsa nila. Bukin sa hindi. Natutunan sa kanilang mga kamay. Hindi mangyayari sa mga Pilipino. Mauubos na. Wala na tayo dito.
Ngayon, hamal ko sa mga congressman. Ito na ang gabon mo. Kung sino ang pumirma sa pagsuspende kang congressman, Kiko Quesada, kayo, sumabay na, bumaba kayo sa pwesto ng 60 days suspension in the law para pumangsok ang investigation at mapakita mo sa kauntayan na kayo ay malinis. Okay? Ano na ka magasabi? Huwag kayo gumawa ng pangarapman na sarili nyo lang ang kinakamuhan. Kung talaga kayo mahal ang bansa at hindi makakapal ang mukha nyo dahil sa salapi, kayo mismo, dapat sa bawat pwesto at halaan ang COA, imbestigahan kayo. 60 days suspension at lahat ng kaya session. Bakit? Hinusganda na ng galera. Nais lang namin malaman ang patutuhanan kung saan pinalaparat sa lapi na nakalagay sa inyong opisina. Ginamit nyo ba sa tama? Diba? Yun yung unethical. Yun yung pagnanakaw ng kaba ng bayan. Yun yung unethical. Diba? Bakit namin sasabihin yan? Gumawa kayo ng hakbang sa freedom of speech, sinuspending nyo dahil unethical at talang. Ang bawat pasalita nga ay puro kasi mga